Media ng hapon. Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayo mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede niyo pong hanapin si Doc. Type niyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Para ho sa maagang pamasko sa inyo, meron ho tayong promo package. Malaki ho ang madi-discount ninyo until supply last po. Kaya medyo kailangan maagap ho kayo. Regarding detox and blood cleansing, naka-promo package ho yan. Meron hong with vector scan, merong without vector scan. But if I were you, yung may vector scan po ang kuhanin ninyo, mas malaki rin ho ang discount ninyo. Plus, malalaman nyo ho kasi yung mga sakit na wala pa ho kayong simptomas. So, mape-prevent nyo ho na magkaroon pa kayo ng mga sakit na yun. Lalo na ho ang may mga family history ng cancer, barado ang puso, na stroke, na heart attack. Ayan ho, malalaman nyo yan early para hindi na ho kayo magka-cancer, ma-stroke at ma-heart attack. And also, yung atin hong IV laser, which is isa ho sa blood cleansing na ginagamit natin. One of the latest from Russia, which is tricolor. And ang red light ho is for chi and circulation. Yung blue light is for cyst, tumor, and cancer, and also killing all kinds of germs. And the green light is for oxygenation and boosting our immune system. Yan lamang ho, laser pa lamang, hindi ho ba? Kaya lang ho, pag naubos na yung ating needle ng laser, wala na hong promo, no? Magsasara na ho yung promo. And also, this is transferable, so pwede ho ninyong ipangregalo sa ibang tao. And pwede na ho kayong mag-prepaid ngayon pa lang para ho kahit hindi pa available ang time ninyo, at least so nakapag-avail na po kayo. Pag nag-avail ho kayo, free na ho ang consultation fee ninyo. Yung mga darating nyo hong bonus and 13 months pay, magtabi ho kayo ng pang-promo package ninyo para ho iregalo ninyo sa inyong sarili. Kailangan ho may budget kayo for health. Mas makakamura ho kayo pag nag-health prevention kayo kaysa sa mga ospital kayo, no? And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa heart. Okay, very common but marami pa rin hong tao ang hindi naiintindihan how important po ang ating puso sa ating katawan. Ang heart po natin is a vital organ in the human body na siya ho ang responsible for pumping blood to supply oxygen and nutrition. So ang bitbit ho ng ating dugo, oxygen and nutrition to all the tissues and organs. Ang atin hong circulation na pinapump ng heart, nakakabalik ho yan ng 7 times in an hour. 7 times delivery ng oxygen and nutrition ang hinihintay ho ng buong organ natin from head to toe, simula mata, ilong, hanggang ho sa ating paa. Ngayon, pagka ho maraming traffic, mabagal ho ang flow kasi ho sticky yung blood. Traffic kasi ho maraming baku-bako, maraming ho mga nakaharang sa daan, which is yung mga bara sa ugat. So, hindi ho na-perform ng ating circulation ang 7 times delivery ng oxygen and nutrition. So, sabihin ho natin nakakapagbalik lang ho siya ng 4 times. Yung mga organs ho natin,
ang hinihintay niya ho, dahil ang kailangan niya is 7 times delivery. So pagka 4 times delivery lang ho ng nutrition and oxygen, kulang po yun. Pag palagi hong ganun ang nangyayari, magkakasakit ho kung sino yung magiging weakest organ of all. No? So darating ho yung time na hindi na ho kayang pagtakpan ng katawan natin yung kakulangan. So doon po, nakakakuha ng sakit ang tao because of deficiency. And gaano man ho ang tao kabigat. Isipin niyo ho kung lagpas kayo ng 20 kilos sa inyong timbang. Ang nagpapump po ng ating circulation o dugo is only the heart. And the heart is as big as what? It is as big as your fist. Kung gaano ho kalaki ang fist ninyo, ganun din ho ang size ng inyong puso. Na isipin nyo, kung may dagdag kayong 20 kilos sa inyong katawan, para ring may bit-bit o may karga ang katawan ninyong 20 kilos. Di ho ba? So yung 20 kilos pong yan, bit-bit ho ng sarili nyo yan, kahit kayo nakahiga, kahit nakaupo, kahit nakatayo, kahit naglalakad. No? So, ibig sabihin, yung 20 kilos yun, nakadagan yun sa katawan ninyo dahil bit-bit nyo no? Of course, yung puso ho, lalaban siya with extra force para lang ho maipasok niya doon sa masikip na mga ugat dahilan sa karagdagang 20 kilos. So, ang tao hong obese, overweight, mas overwork ho ang puso. Kaya rin ho, tumataas ang BP. And as we lose weight, may ibababa rin ho yung BP ng tao. No? Okay. So, ang heart ho natin is located sa chest cavity, of course. Siyempre ho, sa left side. And umaabot ho yan sa center. Roughly the size of a closed fist, sabi ko nga sa inyo. At meron ho siyang 4 chamber, 2 atrium at 2 ventricles. At ito ho ay composed of cardiac muscles which is striated and nagko-contract ho yan rhythmically. And ang primary function ng heart is what? Sabi ko nga ho sa inyo is to circulate blood throughout the body. Kailangan ho masuplayan yan ng blood ang lahat ng organs natin from head to toe. Ang goal ho natin dapat 7 times delivery. So kailangan ho malabnaw ang dugo at hindi masikip. Yan ho ang magandang circulation. At ang deoxygenated blood returns to the right atrium at ito ho ay pinapump sa right ventricle. So ganito na lang ho para matandaan yung maigi. 2 hong klase ang vein natin. Yung arteries, oxygenated blood na ho ang laman yan kasi yan po ay galing na sa puso. Galing sa puso, papasok ho sa arteries. So galing na ho sa heart, oxygenated na siya. While ang vein, unoxygenated blood ho kasi mauuna yung vein bago ho makapasok sa puso. Kaya ho ang mga vein natin, sipin nyo galing sa legs. Di ba? Yung mga varicose vein natin, ang circulation ho niyan paakyat. So galing sa legs natin, paakyat kasi papunta siya sa heart. While ang arteries ho, pababa. Kaya ho nagkaka-varicose vein ang tao, it is because yung valve, yun ho yung parang pinto na sumasara. Pag nakaakyat na, dapat ho, hindi na magba-backflow, paibaba. Pero pag nasira na ho yung valve, magba-backflow ho, pababa. So, ayun ho, magba-bulge. Kaya anong-ano ho, usling-usli, parang uod yung mga nakalitaw na varicose vein ng tao. No? So, ang blood circulation ho, divided into 2 sides, left and right, and may valves din ho yan, which is tricuspid, bicuspid, pulmonary, and aortic valve. So, ito rin hong valves na to, sa puso, kung may valves ho tayo sa vein, may valves din ho ang puso, para ho ma-separate yung ating atrium sa ventricles, sa left and sa right. So, meron ho tayong 4 na valves. And pag yan ho mga valves na yan, nasira through infection, through high blood pressure, makakarinig ho kaming mga doktor ng murmur sa inyong puso pag nag-auscultate kami. Ibig sabihin ng auscultation, pag pinakinggan namin yung puso ninyo. At ang puso ho, pag pinakikinggan ng doktor, ng stethoscope, nasa harapan po, sa bandang kaliwa. Sa 5th intercostal level, no? So,
wala ho sa kanan at wala sa likuran. Ang nasa likuran ho natin baga. Ang nasa harapan ho, puso. Pag ino-auscultate kayo sa harapan, puso ho ang pinakikinggan ng doktor. Pagka likuran ng ino-auscultate, yung baga ho ninyo ang pinakikinggan. And typical heartbeat po, 60 to 70 times per minute at rest. Although yan ho ay nai-influence ng various factors including exercise, emotions, and hormones. At yung mga common heart condition, pinaka-common ho is CAD or coronary artery disease and congestive heart failure. Yan ho ang leading cause ng death. Coronary artery disease, yan ho yung mga barado ang ugat, and congestive heart failure, sira na ho yung heart muscle ng puso. Mas worst ho yung congestive heart failure. Pagkakaroon ho ng bara sa puso, pwede ho yung mauwi sa congestive heart failure later pag hindi na iayos. And also, may mga iba pa hong heart condition tulad ng arrhythmias, irregular heartbeat, valve disorder, at yung mga congenital heart defects. Of course, maintaining a healthy lifestyle, proper nutrition, exercise, regular check-up, and maintaining your ideal body weight. Maintaining your right blood pressure is very important. May mga ongoing studies and innovation tungkol ho sa pag-aaral ng mga artificial heart devices, minimally invasive surgeries, and advanced diagnostic tool. Although yan po ay ongoing research pa lang, no? Ayan ho, yung CAD na binanggit natin kanina, coronary artery disease, ito ho ang most common, which is nangyayari ho ito pagka yung mga ugat natin na nagsusupply ng heart, which is the coronary arteries, becomes narrowed, kumikipot po dahilan sa atherosclerosis, which is hardening and thickening of arteries, or talaga hong barado na. And usually it is due to the build-up of plaque formation. Di ba? Paano ho na-form yung mga plaque formation na yan or atherosclerosis? Pagka ho high blood tayo, masikip yung dadaanan, plus kung yung dugo ho is malapot, and diabetes is one of the cause of sticky blood. So nagkakaroon ho ng wear and tear, gasgas, bitak, lubak ang atin hong endothelium or innermost lining ng arteries. Dapat ho antioxidant natin ang magpapatch doon sa mga wear and tear na yun. Kaso ho, pag kulang tayo sa antioxidant, so si cholesterol patch ho ang kakapit doon. Tatakbuhin ho yan, ire-rescue ni cholesterol patch. So siya ho ang tatakip doon. At yun ho ay nangyayari, ang mga cholesterol na kakabit dyan, yung mga excessive o excess cholesterol sa ating katawan, no? Kaya dapat ho mataas din yung ating good cholesterol, which is HDL, kasi siya ho ang nagbibit-bit ng mga sobrang LDL o sobrang bad cholesterol para ibalik ho siya sa liver. Kasi ho kung hindi maibabalik siya nga ho yung kumakabit or kumukulapol doon sa mga wear and tear ho, no? Kasi ho yun, kakapal na lang yun hanggang sa bumara na ho ng todo, no? So yung atherosclerosis ho, pakapal hanggang sa very narrowed na ho yung daanan ng dugo hanggang sa hindi na ho makadaan ang blood. So in short, coronary artery disease, ibig sabihin bara sa puso. Sinabi hong heart failure, nangyayari ho ito pagka yung puso cannot pump blood effectively. Nagpapump ho siya pero wala ng power. Kaunti na ho yung blood na ipapump niya, leading to a decrease. Mahina na ho yung heart's ability to supply the blood with oxygen and nutrition. Kahit ho siya nagpapump, wala na hong lakas. So wala na hong masyadong blood na naipapump kahit na siya nagpapump. Kasi ho, yung heart muscle nasira na ho. Sa heart failure ho, isa sa pinakamabilis na mag-cause ng heart failure is pneumonia. Sa chronic, pinaka-common is hypertension, high blood, no? Kasi ho, sa high blood, di ba ho, masikip yung ugat kasi ho, mataas ang pressure. Kaya nga ho, tumataas yung pressure kasi masikip yung ugat. Kumapal dahilan sa atherosclerosis. So, dahil masikip ho yung o narrowed yung arteries, kailangan ho ang heart natin mag-pump harder.
Kaya bumibilis din ho ang heart rate kasi kailangan niyang mag-pump ng mas mabilis at mas malakas para lang ho maipasok yung blood doon sa narrowed arteries, sa masikip na daanan. Ngayon, sa kakapwersa ho ng heart natin, una ho, magha-heart enlargement, lalaki ho yung puso, kaya yan yung nababasa ninyo sa x-ray na cardiomegaly, and also, sa katagalan ho, nasisira na. Di ho ba? Lalaki siya, bibigat na ho siya, so mas mabigat, mas malaki yung puso, mas mahirap na ho siyang mag-pump hanggang sa masira na ho yung heart muscle. While pagka-acute ho ang cause ng heart failure, pneumonia is number 1. So ang pneumonia ho, sandali lang, 1 or 2 days lang. Matagal na ho ang 1 week. Kaya hong sirain ng infection ng bacteria or virus ang heart muscle ng puso. Kaya ho yung nagkakapulmonya na bumabagsak na ho ang oxygen, yun po, ibig sabihin sira na ang puso. Sinira ho ng mikrobyo. Kaya yan ho ang palaging paulit-ulit namin sinasabi sa mga pasyenteng nahuhuli namin na may pneumonia na gamutin agad. When we say agad, dapat now, hindi bukas, hindi next week. Why? Pag naunahan ho tayo ng mikrobyo, bacteria and virus na masira ho ang puso, irreversible na po yan. It's too late pag nasira ho ang puso. Hindi na maibabalik kahit na andyan na yung budget ninyo, kahit magaling ang ospital, kahit pinakamagaling na doktor. Ang sirang puso ho, irreversible. Hindi na ho maibabalik. Ang dami hong pasyenteng ganyan. Sinasabi ko nang magpagamot na, matigas ho ang ulo, mag-iipon pa daw. Pag nandiyan na yung pera, it's too late naman ho. Hindi na namin kayang gamutin kasi below na ho sa tamang level yung oxygen. Tinatanggap ho namin oxygen hanggang 92 lang. Pag nag-below 92, ospital na ho kayo niyan. Kasi bubulusok na ho yan, oras lang pababa. Mai-intubate ho ang pasyente. And bihira lang po ang nabubuhay sa nai-intubate. Arrhythmias, no? So, abnormal heart rhythm po ito. Pwedeng masyadong mabilis, pwedeng masyadong mabagal, pwedeng irregular, no? And valvular heart disease, ayun na nga ho, problema sa heart valves, na yan ho ang nagko-control ng blood in and out of the heart. Dapat ho hindi nagba-backflow. Pag sira na ho ang valve, bumabalik po ang blood circulation. Kaya ho may murmur kaming nadidinig ng mga doktor. Yung mga congenital heart disease, anatomical problem ho ito, inborn ho ito, bihira naman po yung ganito. Cardiomyopathies, ito ho ay diseases ng heart muscle again that can lead to heart failure. Pinaka-last stage po ng puso is heart failure. Kasunod ho niyan, death na. Ha? Ang itsura ho na may heart failure, very shallow breathing, tachycardia, mabilis ang heart rate, may manas sa paa, ayun ho, maraming crackles ang likod, sisinghap-singhap po ang paghinga. Pericardial disease ng puso, it affects the pericardium. Ito ho yung sac around the heart na nagkaroon ho ng inflammation or fluid build-up. So may tubig ho sa pericardium which is the sac surrounding the heart. Siyempre ho, ang risk factor ng mga sakit sa puso, of course, nangunguna ho ang high blood pressure, of course, high cholesterol, yung mga smoker, yung mga obese, so wag na hong manigarilyo at wag hong magpataba, yung may diabetes, yung may family history ng sakit sa puso and sedentary lifestyle. Sabihin ho, walang exercise na. Kaya nga ho, magpa-vector scan yung may mga lahi ng stroke and heart attack para maaga pa ho, makita na natin kung may bara o may sira sa valve or may sira sa heart muscle. Age and gender, mas men ho ang more at risk. And genetic also plays a role. Lahi-lahi din po. No? Mauuna hong magkaroon ng problema sa puso yung may mga lahi. Ang mga simptomas ho can vary. Depende ho sa type ng heart disease. But of course, it includes chest pain or discomfort, which is characteristic po niyan is heavy and pressing. May shortness of breath, kinakapuso ng hininga. Kasi ho, nangyayari dyan, pag diastolic, no, magre-relax ho yung heart muscle, dapat ho, mapuno muna yun ng blood para ho mapuno ng oxygen, pinapump na ho agad. Kaya, kinokontract na ho yung puso, hindi pa puno ng oxygen. Kaya kinakapuso sa hininga. May shortness of breath,
fatigue, pagod, lalakad lang ho ng ilang hakbang, papagod na ho. Palpitation, yun ho bang ramdam ninyo, ang heartbeat ninyo. Dizziness, syempre ho, nahihilo pag kulang sa oxygen. And ayun ho, may swelling, pamamanas ng legs or ankle. And of course, sa mga diagnosis ho, history taking, physical examination. Sa physical examination pa lang ho or check-up, pag may murmur, maririnig na ho yun hudyat na po yun na may problema sa puso. Blood test also, cholesterol, triglyceride, uric acid, can all lead to hypertension and eventually sakit sa puso. Imaging test, ECG, 2D echo, ayan po, no? Pero pagdating ho sa angiogram, magpa-vector scan ho muna kayo kasi napakamahal ho ng angiogram. Yung pang-angiogram nyo ho, pang-treatment nyo na po yan sa amin just in case na may bara ang ugat ninyo. Tsaka wala hong contrast ang ating vector scan. Ang angiogram ho, lalagyan na ho kayo ng contrast media. So for early detection of heart problem, I encourage you to do vector scan. So, Ivy? Para po dun sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Tanong ni 1538. Good PM, ano po ba ang pagkakaiba ng UTI at uric acid? Okay, UTI, parang magkalayo naman sila. Opo, malayong-malayo po. Hindi ho sila related. Bakit ho ba na i-compare nyo yan? UTI ho. Parehong nag-start sa U. Yun nga, yun ang common, no? UTI ho, urinary tract infection. So, infection ho sa ihi. Uric acid ho, crystals ho yan, nakakakos ng rayuma, nakakakos ng kidney stone. Baka doon, ano? Pagka ho kasi excessive ang uric acid ninyo, stone former ho kayo. Pwede ho kayo magkaroon ng kidney stone na gawa sa uric acid. Nakukuha din ho yan sa genes, ang pagkakaroon ng uric acid at saka diet. So, kailangan ho, yung mga may lahi ng hyperuricemia, kailangan ho alam niya kung ano yung mga matataas sa uric acid na pagkain para hindi niya na ho maipasok sa kanyang katawan, no? High risk for arthritis, high blood, and kidney stones ang mga tao hong mataas ang uric acid. Also, pag may kidney stone na ho, like uric acid stones, mababarahan ho yung ihian ng stones, magkokoso ng infection sa ihi. Kasi yung mga sediments at mikrobyo na dapat na ilabas mo na, hindi mo ho na ilalabas, nagiging residual urine. Kaya ho, nagmumultiply ho yung germs, magkokos ng UTI, while dapat na ilabas mo na yun sa ihi. Kaya masama ho yung nagpipigil ng ihi, nakakakoso yan ng urinary tract infection, yung mikrobyong dapat nilabas nyo na napigil, at yung mga sediments nabubuo as kidney stones na dapat din ho na ilabas nyo na. No? So, lang tayong oras. So, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. At ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpapalista kayo ahead, no? So, mga numero IB. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho ma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking or asymptomatic pneumonia. Sabayan nyo na rin ho ng pagpapavector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan ang dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. Naka-promo package ho tayo, no? Mag-avail po kayo. So, daig ho ng maagap ang masipag. Napakalaki ho na madi-discount ninyo sa ating promo package
detox with blood cleansing, meron hong may kasamang vector scan, meron hong wala. But if ever you, doon ho kayo sa may kasamang vector scan, marami ho kayong sakit mape-prevent by doing the vector scan, lalo na ho yung may mga lahi ng cancer, high blood, high cholesterol, yung mga na-stroke, na-heart attack, diabetes, malalaman nyo ho yan ahead. Yung IV laser ho natin, na isa ho sa ating blood cleansing, naka-almost 50% discount po siya until supply last. Pag ubos na ho yung needle kasi, wala na hong promo ng IV laser. So, pwede na rin ho kayong mag-prepaid. Bayaran nyo na ngayon, pero kung hindi nyo pa magagamit dahil wala pa kayong time, pwede nyo hong gamitin kung kailan may oras na ho kayo. At least so hindi kayo napagsarahan ng promo. And this is also transferable. So, pwede nyo hong ipangregalo sa anak ninyo, kaibigan, relatives, yung mga magiging bonus nyo ho at 13 months pay, magtabi ho kayo ng pang-promo package ninyo. Pamasto nyo na ho yan sa sarili ninyo. No? Bago ho ninyo mahalin ng ibang tao, sarili nyo ho muna. Dahil hindi kayo makapagmamahal ng ibang tao kung ang sarili nyo ho ay hindi nyo minahal. No? Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. IB? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy at sumainyo ang katotohanan. Salamat po.